Sa bawat sulok ng mundo may mga kwentong hindi na isasalaysay, may mga sigaw na hindi naririnig, at may mga nilalang na patuloy na naghihintay sa dilim. Ito ang mundo ng Meronoia, kung saan ang mga kwento ay hindi katang-isip, kundi karanasang bumabalik para gumanti. Pero bago tayo tuluyang humakbang sa dilim, shoutout muna sa ating mga tapang warriors na walang sawang sumusubaybay kahit gabi na. Miss Momelo Banques mula sa South Korea, Margarita Bataggamino mula sa Saudi Arabia, Charlie Kiao 640 mula sa Sibagat, Agusan del Sur, Josephine Rivera 2310 mula sa Jordan, at siyempre si Tereso Jr. Albarido 652 metro mula sa Ormoc. Late salamat sa inyo. Ang tapang nyo. Kung gusto nyong tuloy-tuloy ang kilabot, i-like nyo na to, i-share sa tropa, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Meronoia. Dahil dito, ang bawat kwento may multong bumabalik. Ngayon, huminga ka ng malalim, patayin mo na ang ilaw, at hayaang dalhin ka ng kwentong ito sa lugar na hindi na makakalimutan ng kaluluwa mo. Ang kasaysayan ay hindi nakabaon sa nakaraan. Naghihintay lang siya sa tamang tao na magsalita. Ang Malacañang Palace ay hindi lang bahay ng mga pangulo. Ito ay isang museo ng mga lihim, isang libingan ng mga katotohanang hindi dapat mabuhay, at isang tahanan ng mga kaluluwa na ayaw pang umalis. Sa loob ng mga pader nito nakatago ang mga kwentong hindi nasulat sa kasaysayan. Mga pabulong na naghahanap ng boses, mga sigaw na naghahanap ng tenga, at mga katotohanan na naghahanap ng mata. Si Dante Alviar, isang investigative journalist na may kakaibang kakayahan, ay akala niya ordinaryong assignment lang ang pagsulat tungkol sa kasaysayan ng palasyo. Hindi niya inasahan na ang mga patay ay mas maraming kwentong gustong ikwento kaysa sa mga buhay. Hindi niya inasahan na ang kasaysayan ay may sariling paraan ng pagganti. Minsan, ang pinakamasarap na istorya ay ang hindi mo dapat alamin, pero kung nakakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, walang takas. Ang tanong lang, handa ka ba sa katotohanan kahit kamatayan mo pa ang kapalit? Ako si Dante Alviar, 32 taong gulang, isang mamamahayag na hindi mapakali kung walang malalim na kwento sa likod ng isang gusali, estatwa o larawan. At higit sa lahat, isa akong nakakakita ng mga bagay na ayaw makita ng karamihan. Hindi ko sinasadyang magkaroon ng ganitong kakayahan. 11 taon ako nang accidentally mabuksan ang aking ikatlong mata sa isang sementeryo sa Quezon City. Habang naglalaro ako ng hide and seek kasama ang mga pinsan ko. Nahulog ako sa isang lumang puntod, at sa oras na bumangon ako may kasamang sumama sa akin pauwi ang hindi nakikita ng ibang tao. Simula noon, naging lapitin ako ng mga kaluluwa. Hindi naman lahat masama, karamihan sa kanila ay ligaw lang, naghahanap ng tulong para makapagpahinga na. Pero may ilan na talagang may galit sa mundo at sa mga taong tulad ko na nakakakita sa kanila. Kaya naman naging investigative journalist ako. Para sa akin ang katotohanan, gaano man ito kadilim, ay dapat maisulat. Ang mga patay at ang mga buhay ay may karapatan na marinig ang kanilang mga kwento. Hanggang sa dumating ang sulat. Kung gusto mong malaman ang tunay na mukha ng kasaysayan, pumasok ka sa loob ng palasyo. Ngunit huwag mong asahang makakalabas ka pa bilang ikaw. Walang pangalan, walang return address. Nakalagay lang sa isang puting envelope na iniwan sa aking mesa sa office ng Manila Tribune. Kasabay nito ang invitation mula sa GMA Network. Kailangan nila ng isang historical feature writer para sa ika-25 anibersaryo special nila tungkol sa Malacañang Palace. Perfect timing, sabi ni Claire, ang editor ko. Ikaw naman ang expert sa mga historical mysteries. Tapos may kasamang ghost tour pa yan. You'll love it. Kung alam lang niya, umaga pa lang nang makarating ako sa Malacañang, ang security ay mahigpit.
2 checkpoint bago ka makapasok sa loob ng compound. Pero habang naglalakad ako papunta sa main building, may naramdaman akong kakaiba. Parang may mga mata na sumusubaybay sa akin. Sir Dante? Lumapit sa akin ang isang babae na nasa 240. I'm Miss Santos from the protocol office. I'll be your guide for today. Ngumiti ako at nakipagkamay, normal lang. Pero nang lilingon ako sa building, nakita ko sa isa sa mga bintana ng 2 palapag ang isang babaeng nakaputi. Nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Miss Santos, tanong ko, may tao ba sa 2nd floor ngayon? Tumingin siya sa direksyon na tinuturo ko. Wala sir, walang scheduled activity doon ngayon. Bakit? Nang linggunin ko ulit ang bintana, wala na ang babae. Wala lang, akala ko may nakita ako. Habang ginagabayan ako ni Miss Santos sa tour, kwinikwento niya ang basic history ng Malacanang, kung paano ito naging official residence ng mga presidente, ang mga renovation na ginawa, ang mga historical events na nangyari dito. Pero ang mga kwentong ito ay parang nasa surface lang. Ang mga totoong kwento ay nasa mga sulok na hindi niya dinadalaw. Sa Rizal Hall, habang kinukuhanan ko ng litrato ang mga portrait ng mga dating presidente, biglang lumamig ang hangin. Nakita ko sa reflection ng isang malaking salamin ng isang matandang lalaking nakabarong Tagalog. Nakaupo sa isang upuan na hindi na nandoon. Nang lingunin ko ang actual na lugar, walang tao. Sir, okay lang kayo? Tanong ni Miss Santos. Parang namumutla kayo. Okay lang, siguro gutom lang. Pero hindi gutom ang nararamdaman ko. May ibang presensya sa loob ng building na ito. Hindi lang isa, marami. At parang lahat sila ay may gusto sabihin. Sa Maharlika Hall, habang ini-interview ko si Miss Santos tungkol sa mga historical events, may narinig akong maliliit na yak-yak sa likod ko. Parang may mga taong nagbubulungan. Pero walang ibang tao sa hall maliban sa amin dalawa. Miss Santos, may ibang mga kwento ba tungkol dito sa palasyo na hindi usually kinukwento sa mga tours? Nag-hesitate siya saglit. Ano ibig ninyong sabihin, sir? Yung mga unusual na nangyayari dito, mga employee stories ganun. Tumingin siya sa paligid bago sumagot. May mga experiences ang ibang employees, sir, pero hindi namin usually kino-cover yun sa mga interviews. Pwede ninyong i-share? Off the record lang? Huminga siya ng malalim. May mga naririnig na footsteps sa mga hallway na walang tao. May mga natatanaw na mga anino sa mga salamin. Minsan may mga boses na naririnig sa mga silid na walang laman. Specific ba ang mga silid? Yung heritage room sa 2nd floor, sir, hindi na masyado ginagamit. Tapos yung presidential study. May nagsasabing may nakikitang matandang lalaki doon minsan. Nakaupo sa desk, pero walang tao. Yung babae sa bintana kanina, yung matandang lalaki sa Rizal Hall. Miss Santos, pwede ba ninyong ipakita sa akin yung heritage room? Ang heritage room ay nasa dulo ng isang mahabang hallway sa 2 palapag. May mga portrait ng mga dating first ladies sa mga pader. At ang kanilang mga mata ay parang sumusubaybay sa amin habang naglalakad. Dito po, sir, yung heritage room. Binuksan ni Miss Santos ang pinto. Kadalasan hindi na ginagamit ito kasi maraming historical artifacts na sensitive. Nang pumasok ako sa loob, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. May mga vintage furniture, mga lumang portrait, at isang malaking cabinet na puno ng mga dokumento at larawan. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay ang isang puting dress na nakadisplay sa isang glass case. May kasamang placard, gown worn by former First Lady during State Dinner 1978. Sino yung nag-donate nito? Tanong ko. Hindi ko sure, sir. Ang alam ko lang matagal na rito yan. Habang tinitingnan ko ang dress, parang may naramdaman akong presensya sa likod ko. Nang linggunin ko, nakita ko sa salamin sa pader ang reflection ng isang babaeng nakaputi. Yung same na babae na nakita ko sa bintana kanina. Ngayon mas malapit na siya at nakita ko ang mukha niya. Maganda siya pero may malungkot na expression at parang may gustong sabihin. Sir, tawag ni Miss Santos,
May kailangan pa ba kayo? Kasi may meeting ako in a few minutes. Pwede bang magstay ako dito saglit? Magta-take lang ako ng notes. Nag-hesitate siya. Sir, hindi ko dapat iniwan ang mga visitors dito ng mag-isa. 5 minutes lang, promise. Sige sir, pero 5 minuto lang talaga. Nang umalis si Miss Santos, nag-lock siya ng pinto mula sa labas. Standard protocol, sabi niya. Mag-isa na ako sa heritage room. Agad ko kinuha ang phone ko at nag-start mag-record ng voice memo. Oktubre 15, alas 12:30 ng hapon, nasa heritage room ako ng Malacanang. May nararamdaman akong unusual presence dito. Biglang naging mas malamig ang hangin. Ang mga curtain sa bintana ay gumagalaw kahit walang hangin na pumapasok. At nang tingnan ko ulit ang salamin, mas clear na ang babae. Nakatingin siya directly sa akin. "Sino ka?" tanong ko sa hangin. Walang sagot. Pero nakita kong gumagalaw ang kanyang mga labi, parang may sinasabi. Hindi ko naririnig ang boses niya pero nababasa ko ang kanyang lips. "Huwag kang magtiwala sa kanila." Sa kanila? Sino ang kanila? Biglang tumunog ang phone ko, text message. Hindi ko kilala ang numero. "Bumaba ka sa basement, may ipapakita ako sa iyo." Hindi ko dapat ginawa, hindi ko dapat sinunod ang text na yon. Pero ang curiosity ko ay mas malakas pa sa common sense ko. Nang bumalik si Miss Santos, sinabi ko sa kanya na tapos na ako. Pero hindi ako umalis ng building. Nagtago ako sa isang restroom hanggang alas 5 ng hapon, closing time ng mga tour. May alam ako tungkol sa layout ng Malacanang dahil sa research ko. May basement sila na hindi kasama sa public tours. Doon nakatago ang mga old files, storage rooms at utilities. Ang tanong lang, paano ako makakapasok doon? Nakita ko ang isang janitor na naglilinis sa hallway. "Kuya," lumapit ako sa kanya. "Pwede bang magtanong, saan yung way papunta sa basement?" Tumingin siya sa akin ng suspicious. "Bakit sir? Hindi naman accessible din sa mga visitors." "Media ako kuya, may assignment ako. Kailangan ko lang mag-take ng pictures ng old records for historical documentation." Nag-hesitate siya. "Sir, kailangan ng permit yan at wala ring tao doon ngayon." "Kuya, eto." Inilabas ko ang wallet ko at nagbigay ng 500 piso. 5 minuto lang, promise." Tinitigan niya ang pera tapos tumingin sa paligid. "Sige sir, pero 5 minuto lang talaga at huwag ninyong hawakan ang mga files doon." Ginabayan niya ako sa isang service elevator sa likod ng building. "Basement level sir, pero ingat kayo, medyo madilim doon. At sir ... Ano? May mga kakaibang naririnig doon minsan. Hindi ko alam kung ano pero ingat lang kayo." Nang bumaba ako sa basement, agad kong naramdaman ang pagkakaiba. Mas malamig dito, mas madilim, at may amoy na parang luma. Hindi lang luma na dahil sa age, kundi luma na parang may mga bagay na matagal nang nakatago. May mga storage rooms sa magkabilang side ng hallway. Karamihan nakalock, pero may isang room sa dulo na medyo nakabukas ang pinto. Nang lumapit ako doon, nakita ko na puno ito ng mga lumang filing cabinets. May mga boxes din na puno ng mga dokumento. At sa gitna ng room, may isang desk na may nakastack na mga folder. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang nakasulat sa pader sa likod ng desk. Ang sinunggaling na nagsulat ng kasaysayan ay hahabulin ng kanyang mga giniba. Written in what looked like dried blood. Lumapit ako sa desk at binuksan ang top folder. Puno ito ng mga dokumento na may header, Klasipikadong Martyrial Law Period Incident. May mga report tungkol sa mga missing persons. May mga records ng mga disappearances na hindi na-solve. May mga photographs ng mga tao na hindi ko malinaw makita pero parang mga patay na nakahiga sa mga kama. At sa baba ng stack may isang folder na may label, Exorcism Rituals Malacanang Palace 1975 to 1982. Binuksan ko ito.
Puno ng mga Catholic priest reports tungkol sa mga spiritual cleansing na ginawa sa palasyo. May mga sketches ng mga entities na nakita nila. May mga prayers na sinulat sa Latin at may mga affidavit mula sa mga employee na nag-report ng supernatural encounters. Isa sa mga affidavit ay mula sa isang maid na nagsasabing nakita niya ang isang babaeng nakaputi na naglalakad sa hallway ng ikalawang palapag tuwing gabi. Another report ay mula sa isang security guard na nagsasabing naririnig niya ang mga footsteps sa presidential study kahit walang tao doon. At may isa pang report na nag-mention ng basement level hauntings, mga boses na naririnig sa ilalim ng building, mga shadows na gumagalaw sa mga wall at isang child spirit na nakikita sa storage area. Biglang nadim ang mga ilaw sa room. Nag-flicker ito ng ilang beses bago bumalik sa normal. Pero nang tumingin ako sa paligid, nakita ko na hindi na ako mag-isa sa room. May mga anino sa mga sulok, hindi clear pero makikita mong may mga figure doon. At dahan-dahan silang lumalapit sa akin. Dante. Narinig ko ang pangalan ko pero hindi ko alam kung sino ang nagsalita. Sino kayo? Tanong ko. Mga taong hindi na dapat makakita ng mga dokumentong yan. Ang boses ay galing sa isang anino sa kaliwa ko. Mga taong pinatay dahil sa mga alam nila. Another voice sa kanan ko. Mga taong ginawa silang parte ng mga lihim ng palasyo. Ang pangatlong boses ay mas malapit na sa likod ko. Nang lingunin ko, nakita ko ang face ng isang lalaking nakabarong. May sugat sa ulo, may dugo sa damit. Ikaw, sabi niya, nakakita ka, ibig sabihin isa ka na sa amin. Hindi ako patay, sabi ko sa mga anino. Buhay pa ako. Lahat ng nakakita sa mga dokumentong yan ay nagiging parte ng lihim. Sabi ng lalaking may sugat, walang nakakaalis dito ng hindi na bago. Ano ang gusto ninyo sa akin? Isulat mo. Ang babae sa puti ay lumitaw na sa harap ko, yung same na nakita ko sa heritage room. Isulat mo ang mga nangyari sa amin. Pero bakit ako? Maraming journalist na makakapag-expose nito. Ikaw lang ang nakakakita sa amin. Ikaw lang ang makakarinig sa mga kwento namin. Nang tumingin ako sa mga dokumento ulit, mas naging clear na ang mga detalye. Hindi lang ito basta historical records. Ito ay mga patunay ng mga krimen na ginawa sa loob ng palasyo. Mga torture, mga murder, mga disappearance na ginawa para protektahan ang mga nasa power. Sino kayo? Kami ay mga empleyado na nagtrabaho dito noong martial law, sabi ng lalaki. Nakakita kami ng mga bagay na hindi namin dapat makita, kaya ginawa nilang parte kami ng building. Ginawa nila kaming mga multo para hindi na kami makakalabas at makakasalita. May lumapit pang isa, isang babae na mukhang nasa 30, naka-maid uniform. Nakita ko kung paano nila ginawa ang mga rituals, mga pari na hindi totoo, mga prayers na ginawa para mag-trap sa mga kaluluwa sa loob ng building. At ngayon, sabi ng babae sa puti, hindi lang kami ang mga na-trap dito, pati na rin ang mga bagong pumasok na nakakakita sa katotohanan. Biglang naramdaman ko ang init sa katawan, hindi fever, iba klase ng init, parang may sumusunog sa loob ko. Ano ang ginagawa ninyo sa akin? Hindi kami, sabi ng lalaki. Ang building mismo. Kapag nakita mo na ang mga lihim nito, hindi ka na makakaalis na normal. May narinig akong malakas na tunog mula sa taas, parang may bumukas na malaking pinto. May mga footsteps na bumababa sa stairs. Security, bulong ng maid. Kailangan mo nang umalis pero huwag mong kalimutan ang nakita mo. Paano ako aalis? May exit sa likod ng storage area. Pero Dante, once na umalis ka dito, babalik ka. Hindi mo mapipigil dahil parte ka na namin. Tumakbo ako papunta sa likod ng may nakita akong maliit na door na naka-partially hidden sa mga boxes. Binuksan ko ito. Stairs paakyat sa isang area na parang service entrance.
Habang tumatagos ako sa stairs, naririnig ko pa rin ang mga boses ng mga multo sa likod ko. Isulat mo ang aming mga pangalan. Sabihin mo sa mundo kung ano ang tunay na nangyari dito. Huwag mong hayaang maging parte ng kasaysayan ng mga kasinungalingan. Nang makarating ako sa taas, nakita ko na nasa likod ako ng main building. May mga security na naghahanap sa loob pero wala silang nakita. Nakalabas ako nang hindi man lang nila ako napansin. Pero habang naglalakad ako papalayo sa Malacanang, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may mga mata na sumusubaybay pa rin sa akin. At nang lingunin ko ang building, nakita ko sa lahat ng mga bintana ang mga anino ng mga taong nakausap ko sa basement. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Lahat sila ay may isang expression, pag-asa. Umuwi ako sa kondo ko sa Makati pero hindi ako makatulog. Tuwing mag-close ang mga mata ko, nakikita ko ang mga muka ng mga multo sa Malacanang. Hindi sila masama, pero may demand sila sa akin na hindi ko alam kung kaya kong tuparin. Kinabukasan, nag-submit ako ng initial draft ng article ko sa editor. Standard historical piece lang, tungkol sa architecture, sa mga presidente na nakatira doon, sa mga state function na nangyari. Hindi ko na isama ang mga nakita ko sa basement. Good work, Dante, sabi ni Claire. Pero parang kulang pa ito. May mas interesting ba na nakuha mo doon? Wala naman. Standard historical tour lang. Pero hindi totoo yon. Every time na mag-type ako tungkol sa mga supernatural encounter ko, bigla na lang madi-delete ang mga salita. Parang may sariling isip ang computer ko na ayaw i-publish ang mga nakita ko. Nag-try ako mag-handwrite, pero tuwing susubukan kong isulat ang mga specific na details tungkol sa basement documents, magkakaroon ng muscle spasm ang kamay ko at hindi ako makakagsulat. Nang weekend, nag-try akong mag-record ng audio testimony, pero tuwing nagsasalita ako tungkol sa mga nakita ko, magi-glitch ang recorder at mawawala ang recording. Parang may force na pumipigil sa akin mag-share ng information. At saka nagsimula ang mga pangyayari sa bahay ko. Una, mga tunog sa kitchen tuwing gabi. Parang may nag-o-open at nag-close ng mga cabinet, pero tuwing titingnan ko, walang tao doon. Pangalawa, sa salamin sa bathroom, minsan nakikita ko ang reflection ng ibang tao sa likod ko. Yung babae sa puti. Yung lalaking may sugat, yung maid. Pangatlo, sa cellphone ko may mga text messages na hindi ko natatanda ang nare-receive. Galing sa unknown numbers. Mga messages na nagsasabing, "Kailan mo isusulat ang kwento namin? Hindi mo kami makakalimutan. Balik ka sa palasyo, may iba pa kaming ipapakita sa iyo. 2 linggo ang nakalipas nang hindi ko na kinaya. Hindi ako makatulog ng maayos, hindi ako makakain ng normal. Tuwing mag-isa ako, may mga presensya sa paligid ko. Kaya bumalik ako sa Malacanang. Hindi na ako nag-apply para sa official tour. Naghintay ako sa labas ng compound hanggang sa may nakita akong delivery truck na pumapasok. Sumama ako sa kanila. Nagpretend na isa ako sa mga delivery personnel. This time directly ako pumunta sa basement. Alam ko na ang daan. Pero nang makarating ako doon, nakita ko na may mga bagong dokumento sa desk. Mga folder na hindi ko nakita noong una. May isang folder na may label, Dante Alviar Recruitment File. Binuksan ko ito. May mga larawan ko, mga personal information ko. At may memo na nagsasabing, Subject shows strong psychic abilities. Suitable for integration into Palace Spiritual Security System. Recommend immediate recruitment. Naging malamig ang buong katawan ko. Hindi lang ako basta nakakita ng mga multo. Pinaplano nila akong gawing parte ng sistema nila. Hindi ka na makakaalis, Dante. Narinig ko ang boses ng babae sa puti sa likod ko. Nang linggunin ko, nakita ko na mas marami na silang mga multo sa room. Hindi lang yung 3 na nakita ko noong una. May mga bagong mukha, mga taong mukhang employees din ng palasyo sa iba't ibang panahon. Lahat kami ay dumaan sa prosesong dinadaanan mo ngayon, sabi ng isang matandang lalaki na nakasuit. Nakita namin ang mga lihim, naging obsessed kami sa katotohanan
at naging parte na kami ng building. Pero may pagkakaiba kayo sa amin, sabi ng babae sa puti. Kayo ay may kakayahang makipag-communicate sa living world. Kayo ay magiging bridge namin. Bridge para saan? Para maipakita sa mundo ang tunay na nangyari dito. Para ma-expose ang mga krimen na ginawa sa palasyo. Para makakuha kami ng justice. Pero bakit hindi ninyo ginawa yan noon pa? Dahil lahat ng sumubok ay ginawa nilang parte ng sistema, sabi ng maid. Pero ngayon, may technology na, may social media, may paraan para ma-spread ang information nang hindi kayo maaaring pigilan. Biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa taas. Pero this time, hindi security. Parang may malaking machinery na nag-start. Ano yon? Tanong ko. Naging nervous ang mga multo. Hindi namin alam, sabi ng lalaki na may sugat. Hindi namin narinig yan dati. Biglang lumabas sa speakers ng building ang isang boses. Automated announcement. Initiating spiritual containment protocol, all psychically sensitive individuals must remain in basement level for processing. Naglock lahat ng mga pinto sa basement. Narinig ko ang malakas na click ng electronic locks. Shit, bulong ko. Alam nila na nandito ako. Kailangan ninyong gawin ang ritual, sabi ng babae sa puti. Yung nakasulat sa mga dokumento, may paraan para ma-reverse ang ginawa nila sa amin. Anong ritual? Ipinakit niya sa akin ang isang folder na puno ng Latin prayers at instructions. Exorcism ritual, pero hindi para sa amin, para sa building mismo, para ma-release ang lahat ng mga na-trap na kaluluwa dito. Pero hindi ako priest. Hindi kailangan, sabi ng matandang lalaki. Ang kailangan lang ay may taong buhay na willing mag-stand up para sa mga patay. At ikaw yun. Naririnig ko na ang mga footsteps sa taas. Maraming tao, may mga boses na naghahanap sa akin. Bilisan mo, Dante, sabi ng maid. Kapag nakita ka nila, gagawin ka nilang parte ng sistema ng permanente. Binasa ko ang instructions sa folder. May specific na prayer na kailangan sabihin, may specific na actions na kailangan gawin, at may specific na location sa building kung saan kailangan ito gawin. Sa presidential study, sabi ng babae sa puti, dun nagsimula lahat, dun din dapat matapos. Pero paano ako aakyat doon? Nakalock lahat ng mga pinto. May secret passage, sabi ng lalaki na may sugat. Sa likod ng storage area, may elevator na direktang papunta sa presidential study. Hindi yan kasama sa official blueprints ng building. Tinuro nila sa akin ang hidden panel sa likod ng mga filing cabinets. Binuksan ko ito. May maliit na elevator nga doon na sobrang luma, parang hindi nagagamit ng matagal. Dante! Sabi ng babae sa puti bago ako pumasok sa elevator. Once na gawin mo ito, hindi ka na magiging normal ulit. Mas maging sensitive ka pa sa spiritual world. Pero at least magiging free na kami. At ikaw, sabi ng maid, magiging storyteller namin sa living world. Ang presidential study ay nasa ikatlong palapag ng Malacanang. Nang bumukas ang secret elevator, nakita ko ang isang room na puno ng mga ancient na furniture, mga painting ng mga dating presidente at sa gitna ay isang malaking desk na mukhang ginagamit pa rin. Pero ang atmosphere dito ay mas heavy pa kaysa sa basement. Parang mas maraming mga kaluluwa ang trapped dito. Sa mga sulok ng room nakikita ko ang mga anino. Hindi lang yung mga nakausap ko sa basement, pero yung lahat ng mga naging parte ng sistema ng palasyo sa loob ng mga dekada. May mga sundalo na namatay sa mga giyera, may mga politician na na-assassinate, may mga empleyado na naging victim ng political violence. May mga anak pa na namatay dahil sa mga karamdaman na hindi pinagamot. Lahat sila ay nakatingin sa akin, lahat sila ay may iisang expression, pag-asa na maging free na sila. Binuksan ko ang folder at nagsimula basahin ang ritual. Spiritus Sanctus libera nos ab omnibus malis. Holy Spirit, free us from all evil. Habang nagbabasa ako, nagsimula nang mag-vibrate ang buong building.
May mga tunog na parang thunder pero galing sa loob ng mga pader. May narinig din akong mga boses mula sa speakers. Stop the ritual. You are interfering with palace security protocols. Pero hindi ako tumigil. Patuloy kong binasa ang prayer. Libera animam captivam in hac domo. Free the souls trapped in this house. Biglang naging mas malinaw ang mga multo sa room. Hindi na sila mga anino lang. Makikita mo na ang mga detalye ng mga mukha nila, ng mga damit nila, ng mga sugat sa katawan nila. At nakita ko kung gaano kadami talang mga namatay sa loob ng palasyong ito. Hindi lang yung mga kilala sa kasaysayan. Maraming mga anonymous na victims, mga maid, mga driver, mga security guard, mga cook, mga messenger, mga taong walang pangalan sa mga history books pero nagbayad ng buhay para sa mga lihim ng mga nasa kapangyarihan. Patuloy mo, Dante, sigaw ng babae sa puti. Malapit na! Pero biglang bumukas ang pinto ng presidential study. Pumasok ang 3 lalaking nakasuit. Hindi ordinaryong security. May kakaiba sa kanila. Parang walang expression sa mga mukha nila. At ang mga mata nila ay parang walang buhay. Mr. Alviar, sabi ng una, you need to stop what you're doing. Sino kayo? Tanong ko, pero patuloy pa rin akong nagbabasa ng ritual. We are the current spiritual security team of Malacanang Palace. Your actions are disrupting decades of carefully maintained spiritual balance. Balance? Tawa ko. Kayo yung mga nagtatrap sa mga kaluluwa dito. Those souls serve a purpose, sabi ng ikalawa. They maintain the protective spiritual barrier around this institution. Without them, the palace would be vulnerable to external spiritual attacks. Kayo ang mga nagko-continue ng ginawa ng martial law. We are maintaining stability, sabi ng ikatlo. Now cease the ritual or we will be forced to make you a permanent part of the security system. Pero hindi ako tumigil. Mas malakas kong binasa ang susunod na parte ng ritual. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. At patawarin natin ang ating utang gaya ng ating patawarin ang ating utang. Biglang naging mas maliwanag ang mga multo. Nakita ko na nagsisimula silang mag-fade, pero hindi dahil nawawala sila kundi dahil naging free na sila. Salamat, Dante, sabi ng babae sa puti. Makakakita mo pa rin kami pero hindi na kami trapped dito. Galit na galit ang 3 lalaking nakasuit. You have no idea what you've done, sabi ng una. Without the spiritual barrier, this building is now open to all kinds of negative entities. Mas okay na yon kaysa sa mga ginagawa ninyo sa mga patay. Biglang lumapit sa akin ang ikalawa. Since you've disrupted our system, you'll have to replace it. Hinawakan niya ako sa braso at biglang naramdaman ko ang napakalakas na kuryente na dumaan sa katawan ko. Hindi physical electricity, spiritual energy na sobrang sakit. Kailangan namin ng isang living anchor para sa bagong spiritual security system, sabi niya. Congratulations, ikaw na yun. Pero bago pa nila ako ma-convert sa spiritual anchor nila, biglang sumigaw ang mga multo na na-free ko. Huwag ninyo siyang hawakan. Biglang naging maliwanag ang buong room. Pero hindi ordinary na liwanag. Spiritual light na nanggagaling sa mga kaluluwa na na-release ko. At sa liwanag na yun, nakita ko ang tunay na itsura ng 3 lalaking nakasuit. Hindi sila tao. Sila ay mga demonic entities na nagpo-pose as humans. Mga nilalang na kumakain ng negative energy ng mga trapped souls. Kaya pala ayaw nilang ma-release ang mga multo kasi yun ang source ng power nila. Mga demonyo kayo, sigaw ko. We are guardians of order, sabi ng una. Pero nakita ko na nasisira na ang human disguise niya. This palace has always been a nexus of power. We maintain that power through the souls of those who served here. Pero ang mga na-free na multo ay hindi natakot sa kanila. Biglang naging mas aggressive ang mga spiritual presences sa room. 3
Tama na, sigaw ng lalaking may sugat. Decades na kayong kumukuha ng power sa amin. Ngayon na free na kami, makakaganti na kami, sabi ng maid. At nagsimula ang spiritual battle sa loob ng presidential study. Ang mga demonic entities versus ang mga na-free na souls. Ang hangin ay naging sobrang lamig, may mga tunog na parang thunder, at nakita ko na nagsisimula ng mag-crack ang mga pader ng room. Pero naalala ko, hindi pa tapos ritual, may last part pa. Mula sa folder, binasa ko ang final part ng exorcism. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, expello vos ab hoc loco, ite in pace animae liberae. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I expel you from this place. Go in peace, free souls. Biglang naging tahimik ang lahat. Ang mga demonic entities ay nagsimula ng mag-disintegrate. Hindi sila namatay, bumalik lang sila sa kung saan man sila nanggaling. At ang mga multo naman ay nagsimula ng mag-disappear din, pero sa peaceful na paraan, parang nagfa-fade away sila habang nakangiti. Salamat Dante, sabi ng babae sa puti bago siya tuluyang mawala. Ngayon makakakwento mo na ang aming mga pangalan sa mundo. Nang mag-isa na ako sa presidential study, na-realize ko na sobrang tahimik na ng building. Walang mga boses na nagbubulong. Walang mga footsteps na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Walang mga presensya na sumusubaybay sa iyo. Para sa first time, normal na ang atmosphere sa Malacanang. Pero alam ko na hindi pa tapos ang trabaho ko. Bumalik ako sa basement at kinolekta ang lahat ng mga dokumento na nakita ko. Ang mga exorcism reports, ang mga missing person files, ang mga evidence ng mga krimen na ginawa dito, lahat ng mga ito ay kailangan maisulat at ma-expose sa mundo. Ngayon na wala na ang mga spiritual barriers, normal na ang mga computer at recording devices. Nakakuha ako ng mga larawan ng mga dokumento, nakarecord ako ng mga audio testimony tungkol sa mga nakita ko. At ngayon, makakasulat na ako ng walang interference. Bumalik ako sa Manila Tribune at nag-demand ng emergency meeting kasama si Claire at ang publisher. Kailangan natin i-publish ito ngayon, sabi ko, habang nire-review nila ang mga dokumento na nakuha ko. Dante, ano bang ginawa mo sa Malacanang? Tanong ni Claire. Paano mo nakuha ang mga classified document na ito? Hindi na importante yon. Ang importante, totoo lahat ng mga ito. May mga patunay ako. Ang publisher ay nag-hesitate. Dante, alam mo naman na sobrang sensitive ng mga ganitong story. Pwedeng ma-shutdown tayo. Pero mas importante ang katotohanan kaysa sa kaligtasan natin. Nag-debate kami ng matagal pero sa huli nag-agree sila na i-publish ang story pero with legal precautions. Ginawa namin siyang series ng articles released gradually para hindi masyadong shocking sa public. Ang first article ay tungkol sa historical background ng Malacanang, yung mga official na events na nangyari doon. Ang ikalawang artikulo ay tungkol sa mga unofficial na activities, yung mga classified operations na ginawa doon noong martial law. Ang ikatlong artikulo ay tungkol sa mga kaso ng nawawalang tao na connected sa palasyo. At ang fourth article, yung pinaka-controversial, ay tungkol sa mga spiritual activities na ginawa para ma-cover up ang mga krimen. Nang na-publish ang series, naging nationwide sensation ito. Ang mga tao ay nag-demand ng investigasyon. Ang mga human rights groups ay nag-file ng cases. Ang mga religious organizations ay nag-call para sa spiritual cleansing ng palasyo. Pero may mga groups din na nag-protest sa mga articles. Sinasabi nilang fake news lang daw ang mga ito. May mga death threats na natanggap ako. May mga banta na isue ako ng libel. Pero hindi ako natakot. Dahil alam ko na totoo ang lahat ng sinulat ko at alam ko na may mga multo na naging free dahil sa ginawa ko.
Minsan, nakikita ko pa rin sila. Yung babae sa puti, yung lalaking may sugat, yung maid. Pero ngayon hindi na sila trap. Nakikita ko sila sa iba't ibang lugar, sa mga coffee shop, sa mga park, sa mga mall. Normal na lang silang mga espiritu na naglalakad sa mundo. At tuwing nakikita ko sila, ngumingiti sila sa akin. Sign na grateful sila sa ginawa ko. Ilang buwan pagkatapos ng Malacanang Expose, may natanggap akong bagong assignment mula sa isang international news network. Dante, sabi ng representative nila, interested kami sa work mo. May upcoming project kami tungkol sa haunted government buildings sa Southeast Asia. Gusto mo bang sumama sa Bacolod? May old provincial capital doon na may similar na history sa Malacanang. Nag-hesitate ako. Alam ko na kapag pumunta ako doon, magiging same scenario ulit. May mga multo na mag-aantay sa akin. May mga lihim na gusto nilang i-expose. Pero na-realize ko na ito na yung calling ko. Hindi lang ako journalist. Ako ay storyteller ng mga patay. Ako ay bridge ng mga multo sa living world. Sige, sabi ko. Kailan ang flight? Ngayon, habang nagpapak ako para sa Bacolod assignment, may natanggap akong email mula sa unknown sender. Dante, salamat sa ginawa mo sa Malacanang. Pero may iba pa kaming mga lugar na kailangan ng tulong mo. May mga government buildings, may mga old hospitals, may mga schools na puno ng mga kaluluwa na hindi pa rin free. Handa ka ba? Attached sa email ay isang list. Mga addresses ng iba't ibang buildings sa buong Pilipinas na may similar na history. Mga lugar na ginawa ring spiritual prisons para sa mga multo. Na-realize ko na ang Malacanang ay hindi nag-iisa. May buong network ng mga ganito sa buong bansa. At lahat ng mga ito ay kailangan i-expose. Habang nagpaplano ako para sa susunod na mga assignment, may nakita akong reflection sa salamin ng kwarto ko. Yung babae sa puti. Pero ngayon kasama niya ang marami pang iba. Mga multo mula sa iba't ibang lugar. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Lahat sila ay may isang expression. Pag-asa. Hindi pa tayo tapos, Dante. Sabi ng babae sa puti. Marami pa tayong dapat gawin. At alam ko na tama siya. Ang Malacanang ay simula lang. May mas malaking conspiracy na kailangan ma-expose. May mas maraming mga patay na kailangan maging free. Kaya naman patuloy ako sa ginagawa ko. Kahit alam ko na bawat assignment ay mas mapanganib pa sa dati. Kahit alam ko na mas marami pang mga demonic entities na magpupumilit na pigilan ako. Dahil sa huli ang katotohanan ay mas importante pa sa kaligtasan ko. Umalis ako sa trabaho sa Manila Tribune. Hindi ko na kaya ang pressure mula sa mga may kapangyarihan na gusto akong patahimikin. Pero hindi ibig sabihin na tumigil ako sa pagsusulat. Nag-start ako ng independent blog, ang mga kwento ng mga patay. Dito ko na i-share ang lahat ng mga na-encounter ko sa iba't ibang haunted places sa Pilipinas. May followers ako na mga katulad ko din. Mga taong nakakakita ng mga multo, mga taong may experience sa supernatural, mga taong naniniwala na ang mga patay ay may karapatan din na marinig ang kanilang mga kwento. Pero mas marami pa ring mga hindi naniniwala. May mga tao pa ring nagsasabing nababaliw lang ako. May mga government officials pa ring nagde-deny sa mga expose ko. Hindi bale. Alam ko naman na hindi lahat ng tao ay handa sa katotohanan. Ang importante, patuloy akong nagsusulat. Patuloy akong tumutuklas ng mga lihim. Patuloy akong tumutulong sa mga kaluluwa na makakuha ng katarungan. At tuwing gabi, habang nagtatype ako ng mga bagong kwento, nakikita ko pa rin sila sa peripheral vision ko. Ang mga multo na naging free dahil sa mga ginawa ko. Hindi na sila nagde-demand na isulat ko ang kanilang mga kwento. Nakatingin lang sila sa akin habang nagsusulat, parang mga guardiang bantay. At tuwing matapos ko ang isang article, naririnig ko ang kanilang mga boses na nagsasabing, "Salamat Dante, dahil sa iyo hindi na kami nakalimutan. Pero alam ko na hindi pa rin tayo tapos. Marami pa akong kailangang puntahan. Marami pa akong kailangang i-expose. Marami pa akong kailangang tumulungan. Kaya patuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Kahit hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng kakayahan kong ito.
Kahit hindi ko alam kung ano pa ang mga makakalaban ko sa susunod. Ang tanong lang, handa ka ba sa mga kwentong hindi mo dapat malaman? Kaya kong tiisin ang bangungot sa gabi. Pero paano kung gising ako at nariyan pa rin sila?